Hollywood TV. Chapter 1. Alas 5 pa lang ng madaling araw ay tinatahak na ni Stella ang kahabaan ng North EDSA. Minamaneho niya ang lumang Mitsubishi Lancer na ipinamana sa kanya ng kanyang inang si Sally mula nang makabili ito ng van. She started driving when she was in third year college. She had to learn dahil walang ibang aasahan ng kanyang ina. Sila na lamang ang magkasama sa buhay. Sa naalala ay biglang umantak ang puso niya. The thought of her father and brother flowed instantly in her mind. She was barely 12 when his father died in an ambush. Sundalo ito at namatay habang nasa isang misyon sa Mindanao. She was a daddy's girl. Ininda ng kanyang ina at ng kuya niya ang pagkamatay ng daddy niya. Pero mas matagal siyang nagluksa kaysa mga ito. Her mother was a born survivor and a fighter. Palagi nitong sinasabi na may dahilan ng bawat bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao. She would always remember her father hugging and kissing her, even if she was a big girl already. Nang mag-graduate siya sa elementarya bilang salutatorian, umiyak siya ng umiyak habang sinasabitan siya ng medalya ng kanyang ina. She wished her father was there. Sa bawat okasyong dumaraan, Christmas, New Year, birthdays, naluluha siya. It had been a painful memory to lose her father, whom she considered her hero. Naging malulungkutin siya mula noon. Mas gusto niyang magkulong na lang sa kwarto at magbasa ng magbasa. Noong high school na siya, unti-unting nakalimutan niya ang lungkot dahil sa mami niya at sa nakatatandang kapatid na si Steven. Dahil 7 taon ang tanda ng kuya niya sa kanya, umakto itong ama sa kanya. He was always there for her. He made it a point to make her laugh. Ipinapasyal siya nito, ibinibili ng paborito niyang flavor ng ice cream at hinahayaan siya nito kung ano ang gusto niyang panoorin kapag sabay silang nanonood ng TV. Lahat ng pang-spoil ng daddy nila sa kanya ginawa rin ito sa kanya. Pati ang pagsusuklay ng buhok at pagpipigtail sa kanyang buhok na nakasanayang gawin ng daddy niya sa kanya ay pinag-aralan ding gawin ng kuya niya sa kanya. He had been her protector and her best friend. Pero tulad ng daddy niya ay iniwan din siya ng kuya niya. Kakapasok lang nito sa pagpupulis nang mabaril ito sa isang operasyon laban sa mga kidnapper. Naratay ito ng 1 linggo sa ICU bago ito binawian ng buhay. She was so devastated then. Muling naranasan niya ang matinding lungkot at sakit ng kalooban. Para siyang nawalan uli ng isang ama. Sinabihan na niya noon ang kanyang kuya na huwag na itong magpulis. Pati mami niya ay pinilit niya noon na pigilan ang kanyang kuya na magpulis. Pero ang sabi ng kanyang ina, ang kapalaran ni Juan ay hindi kapalaran ni Pedro. Her mother was wrong. Iisa ang kapalaran ng kanyang ama at ng kanyang kuya. Parehong nasawi ang mga ito sa pakikipaglaban. Nang mamatay ang kuya niya, labis na nagdalamhati ang kanyang ina. Pero eventually, natanggap din ito ang lahat. Ang sabi nito, proud ito sa kuya niya dahil namatay ang huli na isang bayani tulad ng daddy niya. She found that absurd. Kung iba ang linya ng trabaho ng mga ito, maaaring buhay pa ang mga ito. 2 mahal niya sa buhay ang nawala sa kanya dahil sa tungkulin ng mga ito sa bayan. Hanggang ngayon kapag naiisip niya ang mga nangyari sa mga ito, parang dinudurog ang puso niya. Because of that, she swore she would not fall in love with a man in uniform. Dahil kailangan niyang maging matatag para sa kanyang ina. Pinilit niyang palakasin ang kanyang loob. She had learned to be tough when making decisions. Mabuti na lang at matatag din ang kanyang ina. Kahit paano malaki ang nagawa nito para matuto siyang maging matapang sa pagharap sa buhay. May grocery store ang mami niya na siyang pinagkukunan nila ng kanilang ikinabubuhay. Katatapos lamang niya ng kursong BS Biology. Iyon ang kinuha niyang kurso dahil pangarap niyang maging obstetrician balang araw. Iyon din ang gusto ng daddy niya noon para sa kanya. Ikaw ang pinakamagandang doktora paglaki mo anak. She remembered him say to her. Muling nanlabo ang mga mata niya pagkaalala sa kanyang ama. Kumurap-kurap siya para pigilan ang nagbabantang pagpatak ng kanyang mga luha. Enough of loneliness. She had to move on. Ang sabi nga ng kanyang ina, wala na raw magagawa ang pagmumukmuk niya. Kaya nga siya papunta ngayon sa kabanatuan ay para ituloy ang pag-aaral ng medisina. Kung iaasa lang niya kasi ang pag-aaral sa kita ng grocery at kaunting perang naipon niya, baka hindi kayanin niyon ang gastos.
Mag-i-enroll na siya sa isang buwan sa UST College of Medicine. Nakapasa na siya sa entrance examination. Kakausapin niya si Tia Consuelo, ang matandang dalagang pinsan ng mami niya na ibenta nila ang lupa ng kanyang lolo. Nag-iisang anak ng mami niya. Nang magpakasal ito sa daddy niya, ipinaubaya nito ang 5 ektaryang lupa nito kay Tita Consuelo. Sa Maynila na kasi nanirahan ang mami at daddy niya. Niyog, mangga at saging ang mga nakatanim sa lupa ng mami niya. Ang kinikita ng mga halaman at punong nakatanim doon ay kinabubuhay ni Tia Consuelo. 2 lang ang tauhan doon. Kung minsan, kapag malaki ang kita, pinadadalhan ni Tia Consuelo ang share ng mami niya, kahit hindi ito hinihinga ng mami niya. Sa kanyang pagkakatanda, 3 taon nang nakalipas mula nang huling pupunta roon ng mami niya. Nagbus lang sila noon, pagkatapos ay sinundo sila ni Tia Consuelo sa bayan gamit ang jeep ng kakilala nito. Noong 1 taon ay nagtungo roon ng mami niya para nga ipaalam ang balak nitong pagbebenta sa lupa pero wala pang linaw iyon. Nagpa siya siyang umuwi rin para hikayatin si Tia Consuelo na sumama sa kanya sa Maynila para doon na ito manirahan pagkabenta ng lupa. Tutal ay nag-iisa naman ito sa buhay. Hindi alam ni Tia Consuelo na darating siya roon. Wala kasi itong telepono na matatawagan sana nila para maipaalam na darating siya. Pero okay lang naman iyon sa kanya. Ibinigay ng mami niya sa kanya ang direksyon papunta roon. Gusto rin niyang mag-unwind sa probinsya kahit 2 linggo lang ang itatagal niya roon. She felt she needed rest pagkatapos ng 4 na taong pag-aaral niya sa kolehiyo. Kahit paano ay gusto rin naman niyang maranasan ang buhay probinsya. Dahil kapag nabenta na ang lupa nila, wala na silang probinsyang uuwian. Ilang damit at personal na gamit lang ang kanyang dala. Isang malaking backpack at isang carry-all ang pinaglagyan niya ng kanyang mga gamit. Ang unang plano nila ng mami niya ay magbabas na lang siya papunta roon. Pero dahil 1 beses lang daw ang biyahe buong maghapon mula sa syudad ng Cabanatuan hanggang sa Sitio Manggahan kung saan naroon ang lupa nila at bahay ni Tia Consuelo, nagsuggest ang kanyang ina na dalhin na lang niya ang kotse. Maayos naman ang makina ng kotse. Kapapalit lang din ang mga gulong niyon. Ibinili nito sa kanya na ipacheck ang mga gulong sa bawat gasoline station na madadaanan para siguradong hindi mafa-flat ang mga iyon. Sanay naman siyang magmaneho ng malayuan. Naranasan na niyang magmaneho mula Maynila hanggang Baguio. Kinasal doon ang isa niyang pinsan sa father side at isa siya sa mga abay. 2 pinsan niyang babae ang kasama niyo noong magbiyahe siya. Pero sa pagkakataong iyon lang siya bumiyahe ng walang kasama. Hindi naman kasi pwedeng sumama ang mama niya dahil walang maiiwan sa grocery store. Ibinigay lang nito sa kanya ang sketch ng lugar at address ng bahay ni Tia Consuelo para siguradong hindi siya maliligaw. Her excitement grew as the sun started to shine. Alam niyang malakas ang kanyang loob. Pero hindi niya alam kung saan siya humuhugot ng ganoon katinding lakas ng loob. Marahil ay dahil kailangan niyang mag-outgrow ang loneliness at longingness sa pagkawala ng 2 mahal niya sa buhay na dapat ay magpoprotekta sa kanila ng mami niya. Marahil ay nakatulong sa pagkakaroon niya ng lakas ng loob na may alam siya sa self-defense. Ini-enroll siya ng daddy niya sa taekwondo at karate class noong elementary siya. She was a karate black belter back in high school. Her father would always remind her to be alert. Marahil ay inihanda rin siya nito dahil bilang sundalo, alam nitong laging nasa peligro ang buhay nito. Sa biyahe niyang yun ay may dala siyang maliit na lanseta sa bulsa ng kanyang bag at buhangin na nakalagay sa maliit na garapon. Kung mayroon mang magkakamaling gawan siya ng masama, sisiguruhin niyang hindi iyon magtatagumpay. Gayunman kahit wala ang mga armas niyang iyon ay sigurado siyang magiging ligtas ang biyahe niya. Dahil ipinagdarasal ng mami niya na maging ligtas at mapayapa ang biyahe niya. Nakalagpas siya sa tollgate ng North Luzon Expressway nang wala siyang pag-aalinlangan o takot na nararamdaman. Nasa parte na siya ng Bulacan nang makaramdam siya ng gutom. She parked her car and decided to have breakfast in one of the fast food chain along the highway. Pagkakain ay dumaan siya sa gasoline station at nagpakarga ng gasolina. Ipinacheck na rin niya ang mga gulong. Pagdating niya sa Sitio Manggahan ay saka niya tatawagan ang mami niya. Pakanta-kanta pa siya habang binabagtas ang kahabaan ng kalsada. She never knew driving alone that far would be fun and exciting. Tamang-tama ang oras na sinabi sa kanya ng mami niya.
Bago pa sumapit ang alas 8 ay lumagpas na siya ng Pampanga. In less than 2 hours, papasok na siya ng syudad ng Cabanatuan. Mula roon, mahigit 1 oras pa ang tatakbuhin niya bago marating ang Sitio Manggahan. Kahit nangangawit na ang mga kamay at paa niya ay hindi niya iyon inalintana. Pagkalipas ng mahabang pagmamaneho niya ay nakita rin niya sa wakas ang mataas na arko na may nakasulat na "Welcome to Cabanatuan." Pagdating niya sa syudad ay tatalontanin lang niya ang isang mahabang kalsada. Pagdating niya sa dulo niyon ay liliko siya sa kaliwa kung saan ang tumbok niyon ay ang Sitio Manggahan. Halos kabisado na niya ang direksyong ibinigay ng mami niya. Madilim ang kalangitan. Dalangin lang niyang huwag umulan hanggat hindi siya nakakarating sa kanyang pupuntahan. Nakahinga siya ng maluwag na makalagpas siya sa syudad nang hindi bumubuhos ang ulan. Maya-maya pa ay binabagtas na niya ang mahabang kalsada. Madalang ang sasakyang dumaraan doon. Ayon sa mami niya, isang jeep lang daw ang bumabiyahe roon sa umaga at isa sa hapon kapag naiwan sa biyahe ang isang pasahero, maglalakad na lang iyon patungo sa sitio. Mahigit 5 kilometro ang layo niyon mula sa entrada ng mahabang kalsada. 2 sasakyan lang ang nakita niya sa kalsada na sinusundan niya. Isang private owner type jeep at isang lumang kotse. Walang sasakyang sumusunod sa kanya. Naramdaman na niya ang katahimikan ng lugar. Hindi niya alam kung mapagtitiisan niya ang katahimikan sa Sitio Manggahan. Pero bakit naman hindi? Hindi ba't iyon ang nais niya? Ang mag-unwind kahit saglit bago sumabak sa mas mahirap na level ng pag-aaral? Kaya nga nagpresenta siya sa mami niya na siya na lang ang uuwi roon. Napakunot-noo siya nang mapansin na lalong dumidilim ang kalangitan. Tuluyan ang natakpan ng araw ang makakapal na ulap. Maya-maya pa ay pumapatak na ang malalaking butil ng ulan sa bubong ng kotse niya. Palakas iyon ng palakas. Bumuntong hininga siya. Pasado alas 10 pa lang ng umaga pero parang gabi na. Nataon pa na matataas at malalagong tubuhan ang nasa magkabilang panig ng kalsadang tinatahak niya. Dalangin niyang marating niya ang pupuntahan niya sa lalong madaling panahon. Kung madalim na kanina ang paligid ay lalo pa iyong dumilim na sinasabayan pa ng malakas sa pagbuhos ng ulan. Nagsimula na siyang kabahan. Nahihirapan siyang imaniobra ang kotse niya dahil hindi niya makita ang daan. Pero ayaw niyang ma-stuck doon. She continued driving. Walang ano-ano'y biglang naramdaman niyang lumusot ang 2 gulong ng kotse niya sa malalim na lubak ng kalsada. Sinubukan niyang tapakan ng mariin ang silinyador para iahon ang gulong ng kotse pero bigo siya. "Oh God!" sambit niya. Lumingalinga siya. Ang owner type jeep at ang kotseng sinusundan niya kanina ay hindi na niya matanaw. Napalunok siya. Panic began to grip her but she ignored it. Agad na hinagilap niya ang kanyang cellphone sa blusa ng carry-all niya. She would call her mother. Subalit ng aktong idadial niya ang numero ng cellphone ng mami niya ay walang signal. Muli ay nakaramdam siya ng panic. Pero naisip din niyang baka walang mangyayari sa kanya kung magpapanik siya. Inisip na lang niyang makakaalis din siya sa lugar na iyon kapag huminto na ang ulan. Subalit ang pinapakaasam niyang pagtila ng ulan ay tila malabong mangyari. Pinatay niya ang makina ng kotse niya bago bahagyang ibinaba ang tinted na bintana niyon para hindi siya masuffocate. Pataas ng pataas ang tubig ulan sa kalsada. Kalahati na ng gulong ng kotse niya ang lubog. Kapag hindi pa huminto ang ulan, aabuti na ng tubig ang floor at makina ng kotse niya. Lalong hindi na siya makakaalis doon. Wala sa sariling lumabas siya ng kotse niya. Hindi na niya alintana kahit mabasa siya. Kapag kuway bumalik uli siya sa loob ng kotse niya at umupo. Easy Stella, easy. Pagpapakalma niya sa sarili. Another 30 minutes pass. Wala pa ring dumaraang sasakyan pero medyo humihina na ang buhos ng ulan. Kung may daraang sasakyan, maglalakas loob na siyang makihitch. Kinuha niya ang lanseta mula sa bulsa ng bag niya at isinukbit iyon sa bewang niya. Ibinulusan na rin niya ang maliit na botelya ng buhangin. Kung masamang tao man ang nakasakay na mahaharang niyang sasakyan, kahit paano ay may magagamit siyang sandata. Pwede niyang iwan muna ang kotse niya roon. Babalikan na lang niya iyon kapag nakarating na siya sa bahay ni Tia Consuelo. Panay ang tingin niya sa unahan at likuran niya. Sana ay may mabuting loob na tumulong sa kanya. Walang ano-ano ay may natanaw siyang paparating na kotse. Itim na Honda CR-V iyon. Napalunok siya. Taimtim siyang umusal ang maikling panalangin na sana'y mabait ang may-ari niyon at tulungan siya.
Mabilis na umibis siya sa kanyang kotse at humarang sa daan kahit malayo pa ang kotse. Bahala na. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.